At yun nga po mga kabebe, ngayong araw nga po ay maglilipat nga po tayo ng kulungan po ng bahay po ng itik natin. At hindi lang po yung kulungan yung ililipat natin mga kabebe, kundi ay buong team. Sana all buong team. Yan hindi nga po mga kabebe, kasi nga kung saan nga po yung ang may-ani ay andun din po ako. So yun nga po mga kabebe, ay alam naman po natin kasi ay yung nag-update naman po tayo kung ano na ba yung ganap sa area. At ito nga po yung ganap sa area mga kabebe is wala na po talagang makain yung mga alagang itik natin dito. At yun nga po mga kabebe, yun talaga yung number one ko po na problema ngayon, plus yung mga alagang itik din natin is nagmumulting na din po. At yun nga, yung pagmumulting nga po ng mga alagang itik natin is hindi ko po masyadong hindi po ako masyadong natatakot, kasi nga po ay sa dibdib nga lang po nila at sa may giliran lang po yung mga buhok na nalalagas. At yun nga po mga kabebe, napakagandang sign yun. At yun nga, yung linipatan nga po natin is bagong area po talaga, so may marami po talagang makakain. So ito nga po mga kabebe yung kulungan natin, at ito nga po ay tatanggalin natin ito, at yun ay lilipat nga natin dun sa ibang barangay. At wala pa din po na bago mga kabebe sa lipatan natin, at ganito pa din po katulad ng dati na isinasakay po natin sila sa sasakyan. So ito nga po yun mga kabebe, yan po. Oh, okay na. Ay! Okay. Abri tanan bita. Muna kay Rape. So yun nga po mga kabebe, ay nilipat na nga po natin yung mga alagang itik natin, kung saan yung ani ay andun din po kami. So yun nga po mga kabebe, yung paraan nga po ng pag-aalaga nga po natin ay free range po. 100% po tayong free range, or pinapasto lang po yung itik natin, at hindi po tayo umaasa kung sa anong duck layer. So yun nga po mga kabebe, ay pag nagda-duck layer po ako ay depende po sa area na paglalagyan ko po. Kung yung area ay
kulang po ng nutrients na pwedeng kailangan po ng mga alagang itik natin is nagpapakain po ako. Pero pag ganitong malawak mga kabebe, ganito po ay okay na din po ito sa mga alagang itik natin. At yun nga ay depende pa din po sa iyo mga kabebe kung ano ba yung paraan mo po ng pag-alaga. Pwede mo din po silang 100% na ipapastol at sabayan mo ng pakuntik-kuntik feeds. Walang problema yun mga kabebe at depende pa din po yun sa'yo. Kasi sa akin nga po mga kabebe ay mas marami po talaga ang organic ang kinakain kumpara po sa duck layer. At yun nga po mga kabebe, andito na nga po tayo sa area kung saan nga yung ani ay andon na naman ako. So itong area po mga kabebe ay dito na din po ako galing. Mga ilang beses na din po ako dito mga kabebe. Isang taon na din po ako dito paikot-ikot na area mga kabebe kasi nga yung pinaglagyan nga dun sa bahay is halos 3 weeks na din po dun mga kabebe at nagka-problema nga po tayo kasi nga ay yung nangingitlog na po yung mga alagang itik natin at saka pa din po wala na po talagang makain. So yun nga po mga kabebe, plus yung mga alagang itik po natin ay nagluloro. So ngayon po mga kabebe is nangingitlog naman po yung mga alagang itik natin kasi ay epekto din po yun sa vitamins din po na pinapainom natin sa kanila. Kasi pag unang taon po talaga ng pagmumulting mga kabebe ay hindi po talaga ganun ka-problema kasi nga piniliwanag ko na po sa inyo kung anong stage po yung dapat na problemahin natin. Pero pag ganitong paraan po talaga mga kabebe na pinapasto lang po talaga itong mga alagang itik natin is kung ano lang po talaga yung nasa area is yun lang din po yung aasahan po talaga natin na egg production po ng mga alagang itik natin. Disadvantage din po kasi mga kabebe pag ganitong pinapastol po natin yung mga alagang itik natin, pag pinapakain po talaga natin sila ng totally feeds po is masasanay po talaga yung mga alagang itik natin na kumain po ng commercial na pagkain kumpara na ipastol na po natin sila dito sa free range or kapalayan kasi nga po ay hindi na po sila nagkikrib po ng palay at kohol kasi ay umaasa na lang po sila, nagtatakam na lang po sila na kumain po ng pagkain po ng feed. So yun po yung disadvantage po mga kabebe kung patuloy mong papakainin ng nasa 80% or 70% yung mga alagang itik mo tas pinapastol mo. Pero kung may budget ka mga kabebe, wala po talagang problema kung ganong diskarte yung gagawin mo. Pero kung alanganin ka katulad ko po is alanganin po talaga tayo is umaasa lang po talaga ako dito sa area. Pag ganun po kasi mga kabebe, pag nasanay kasi yung mga alagang itik mo na ganitong organic lang kinakain is nangingitlog po talaga sila mga kabebe. Pag linagyan mo din ng duck layer, mas mangingitlog, mas tumataas po yung egg production. Pero yun lang din yung disadvantage mga kabebe pag ganitong wala tayong budget. Kaya nga ito nga po yung tinatawag nga po natin na negosyong tipid na di ka tinipid kasi ay pwede kang maghanap buhay dito at ipastol yung mga alagang itik mo na hindi mo na kailangan talaga na maglabas po talaga ng pera. So yun nga po mga kabebe. At yun lang po mga kabebe, ito nga po yung bagong kulungan natin kasi nga sabi ko pa nga kung saan yung ani ay andun din po kami. So dito lang po talaga tayo umaasa mga kabebe sa free range area or dito lang po na pinapasto lang po itong mga alagang itik natin. So welcome na naman po kasi andito na naman po tayo sa bagong tahanan po ng mga alagang itik natin. Ako nga pala yung duck girl na Bukidnon. Sabi magandang buhay po sa lahat.